daw pong mga diskaya, yung binalikan or binabalikan na mga kababayan ng ilang personalidad na inilaglag daw po nila kanina doon mga kababayan sa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dahil nga alam naman po natin, marami talaga mga pangalan na inilabas itong mga diskaya na di umano nangikbak daw sa kanilang mga proyekto. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa News 5 Everywhere na kung saan ayon po dito ilang personalidad na inilaglag ng mga diskaya, pumalag daw po sa mga accusation nitong mag-asawang diskaya. So ngayon, i-play po natin. Sa isang pumalag ang mga personalidad na nilaglag ng mga diskaya sa pagdinig ng Senado, kabilang dyan sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Dahil mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News. O diba? Dapat talaga sagutin nila yan. Kasi eto para sa akin, in my personal opinion, kung wala namang katotohanan, di sagutin nila. At tama yung ginagawa nila na sinasagot po nila. At patunayan nila na wala talaga silang kasalanan dyan. Ngayon, kung sakali na mapatunayan na ito pong si Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez, di umano yung sangkot, kung totoo man yung accusation ng mga diskaya, dapat po silang managot kung mapapatunayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging reaksyon ni Speaker Romualdez at Congressman Co? Yes, Jiggy, pinasinungalingan nga ni House Speaker Martin Romualdez itong aligasyon ng mga diskaya kaugnay sa umunay kickback sa flood control projects. Wait, sabi ni Mamaling Chavez Tamore, Jake, mayroon na po bang bagong Blue Ribbon Chairman? Yes, si Senator Ping Lacson po. Si Senator Ping Lacson po ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kay Romualdez kasinungalingan at malisyoso itong name dropping na ginawa nga sa kanya. Nagamit lamang daw yung kanyang pangalan sa umunoy pangungumisyon. Wala rin daw siyang pahintulot o basbas sa ganitong mga gawain. Ayon naman kay Bicol Party List Representative Zaldico, walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Aniya, puro chismis at halatang may halo itong politika. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng publiko sa mga tunay na sangkot. Bukod nga kay Romualdez at Co ay ilan pang opisyal ng gobyerno yung naglabas na rin ng kanilang mga payag para nga pabulaanan itong mga aligasyon ng mga diskaya. Kabilang na nga riyan si Pasig City Representative Roman Romulo, Marikina Representative Marcy Chodoro, dating San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, at si Romblon Representative Leandro Madrona. Gayun din si Occidental. Eto mga kababayan, sabi ko nga, kung mapapatunayan na sangkot itong si House Speaker Martin Romualdez at itong si Congressman Zaldico, dapat pong managot ang mga ito. Dapat pong managot kung mapapatunayan. Base sa pagtalakay natin kanina, kung titingnan nyo, may binasa lamang na sinumpaang salaysay itong mga diskaya pero wala pa silang ipinipresenta na mga solid evidence. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman magsasalita itong mag-asawang diskaya kung wala silang pinagbabasihan or wala silang hawak na solidong ebidensya laban po dito sa mga taong inaakusahan nilang ito. So ngayon, patunayan na lamang nitong mga taong nag-aakusa etong kanilang accusation kung totoo o tama. Kung may ebidensya sila, much better na ipresenta din nila. Para nang sa ganon, managot yung dapat managot. Anyway, tuloy pa natin. Mindoro Representative Oli Tariela, Quezon City Representative District Arjo Ataide, pati nga si 5th District PM Vargas at si Congresswoman Maria Victoria Copilar. Jiggy. At Marian, tong weekend ay may banat si ES Lucas Bersamin sa mga kongresista. Natalakay ba ito sa deliberasyon ng budget ng Office of the President? Yes, Gigi, tila nga kumambyo itong si Executive Secretary Lucas Bersamin doon sa pagsalag niya sa budget deliberation ng Office of the President kaninang umaga sa House Appropriations Panel. Matatanda nga nagpatutsada si Bersamin itong weekend sa Kamara na maglinis muna ng kanilang bakuran. Yan ay matapos ng ibuntun umano ng ilang kongresista sa ehekutibo yung sisi sa mga problema sa budget. Narito ang pahayag ni Bersamin. Pakinggan natin. Ito, nang tanungin siya. We do not intend that to... Ano sabi dito, yung idol mo Jake, si Romualdez at Zaldico, sangkot din pala. Sabi ko nga, kung sangkot sila, di dapat silang managot kung mapapatunayan. Kaso ang problema, kung accusation pa lang, at wala namang ebidensya, mahirap pang sabihin na sangkot sila. Tandaan nyo po yun mahirap pang sabihin na sangkot sila. Anyway, tuloy pa natin. Rile up the tension between our departments as we have emphasized in the opening statement. We come here
seeking your support for our institutional budget. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. At Mian, kapapalit lang ng liderato sa Senado, o Marian, kapapalit lang ng liderato sa Senado, may usap-usapan din na magpapalit dyan ng liderato sa Kamara. Gaano ito katotoo? Jiggy, wala ngang kumpirmasyon tungkol dyan ngayon. Pero kanina tinanong nga si Navotas City Representative Toby Chanco sa programang One Balita Pilipinas. At sinabi nga niya, kasi isa siya sa mga matunog na posibleng maging bagong House Speaker. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Chanco. Kahit magpalit sila ng House Speaker ngayon, sinasabi ko na hindi ko tatanggapin yung House Speaker. Okay, totoo, nung una may mga kumakausap sa akin kung papayag ako mag-House Speaker. Ang sabi ko sa kanya, kung yan yung will ng majority of the House members, ay sige. Ganito kasi yan. Congressman Toby Chanco. Kaya ayaw mong tanggapin yung pagiging House Speaker ngayon kasi wala naman talagang babackup sa'yo. Walang susuporta sa'yo at walang buboto sa'yo na majority para suportahan ka bilang House Speaker. Ngayon, kung magpalit man ng liderato ang Kamara de Representante, sana yung mapaupo na House Speaker, mga kababayan, na bago kung sakasakali lang, yung mas magaling pa kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi pagkakatulad lang ni Toby Chanco yung uupo, parang ang lalabas lang dyan, mga kababayan, kaya siya nagsasalita ng kung anong-ano laban do sa kanyang mga inaakusahan, dahil gusto niya makuha yung pagiging House Speaker. So ngayon na nakikita ko dito, kasi sinubukan na din naman niya yan nung kababagong bukas ng 20th Congress, hindi nga lang siya nagtagumpay kasi nga wala naman siyang sapat na boto na nakuha ng mga panahon na yon. For the zona yon. Pero sa ngayon, hindi ko tatanggapin yan kahit magpalit sila ng leadership. So maliwanag yun. Wala naman boboto sa'yo. Jiggy, patuloy pa rin nga nating aantabayanan kung magpapalit din ba ng liderato ang Kamara tulad nga nung nangyari sa Senado at kung saan pa hahantong itong mga revelasyon ng mga diskaya laban sa ilang kongresista. Pero kanina nga maaga nag-adjourn yung session, mga alas 4 pa lang ng hapon ay natapos na ang sesyon ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Ayan hindi, tingin ko, mga kababayan, para sa akin kung magpapalit ng liderato lang din ang Kamara de Representantes ng speaker, mas mabuti pa na si Sandro Marcos na lang ang ilagay nila na bagong speaker, mga kababayan, dahil alam naman po natin kung ano talaga yung will, mga kababayan, nitong si Sandro Marcos. Maliwanag din naman yung paninindigan niya na hindi siya sumasang-ayon na mag-imbestiga ang Kamara patungkol po dito sa maanumalyang flood control, dahil nga naman sino ba naman ang uto-uto na mag-iimbestiga ng kanyang sarili. So ngayon, kung sakali man na magkaroon ng rigudon din sa Kamara at magpalit ng bagong speaker, para sa akin mas maganda kung si Sandro Marcos ang ilalagay nila dyan. Para nang sa ganon, kahit papaano, may pagpatuloy yung magandang nasimulan ng Kamara de Representantes na malinis, mga kababayan, etong ating gobyerno, mga kababayan, maisiwalat yung mga kurap. Especially, alam naman natin kapag si Sandro Marcos na yung umupo bilang House Speaker, masisiwalat po talaga yung mga kurap dyan. So ngayon, mga kababayan, maliwanag po dito na nagsalita si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya na wala daw siyang alam doon sa mga tao na gumamit ng kanyang pangalan para daw po kumikback dito sa mga kontraktor na ito. Ganun din, mga kababayan, itong si Saldico na sinasabi niya na accusation lamang daw sa kanya at pinupolitika siya, kaya dumalabas itong mga paninira laban po sa kanya. Pero kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po